Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sumagot si Elder Zai na definitely ang isang greater deity ay higit na mas exalted. Ang royal family ng Northern Desolate Realm ay mayroong greater deity, na siyang dahilan upang magawa ng mga itong marule ang Northern Desolate Heaven Realm at masuppress ang maraming mga Desolate Realms ng puwersahan. Tama tugon ni Chen Fan kumpara sa isang expert na naabot na ang nascent soul level. Ang mga rulers ng Northern Cold Realm at Tianlan Realm ay baliwala. Gayunpaman kung sakaling naabot niya na ang divine level, maaari niyang marule ang buong Tianhuang Star at ang mga Desolate Realms ay magmimistulan lamang na alikabok para sa kanya. Hasambit ng isa so lumalabas na mukhang ang mga rulers daw pala ng mga Desolate Realms ay baliwala kay Lord Chen. Gayunpaman dagdag ni Chen Fan ang royal family raw ng Golden Core Realm ay mayroong heaven-devouring Python bloodline, at yung makakagawa ng great achievement gamit ang bloodline na ito, ay magkakaroon ng tsansang makipag-rival sa mga cultivators na naabot na ang nascent soul level. Ang ibang mga members ng royal family ay mayroong powerful bloodline, malalim na kasaysayan at accumulation, ngunit silang mga Chinese ano raw ba ang mayroon sila? Niwala nga raw silang kahit na isang golden core cultivator kaya kahit na ang mga Chinese pa ang pumalit sa pwesto sa pagiging royal family, ano ang point? Iyon daw ba ay ang ebuli ang 4 sa 5 mga realms gamit ang kanyang reputasyon at influence ngunit paano kung isang araw kapag kawala na siya rito, ano na ang mangyayari sa Chinese clan, natigilan ang lahat. Tumalikod idinagdag na sa ngayon pag-isipan muna nila ang patungkol doon, huwag kumagat ng higit sa kaya nilang nguyain. As you wish my lord tugon ng mga Chinese at iba pang mga cultivators. Tinawag ni Chen Fan si Elder Zai nagsabing patungkol sa bloodline shackle ng kanilang clan, gusto niya raw itong kausapin patungkol doon at inutusan si Lord Zhao na sabihin sa kanya ang patungkol sa nangyari noon. Kapag niloko siya nito hihilahin niya raw ng direkta ang kaluluwa nito palabas sa kanyang katawan, at ikukulong sa nagliliyab na apoy sa loob ng 10,000 taon. Yes my lord tugon ni Lord Zhao ngayon sabihin mo na pasigaw na saad ni Elder Zai. At sinabi ni Lord Zhao na ang nasa likod ng lahat ng pangyayaring iyon ay ang Dishen Mountain na siyang ipinagtaka ng dalawa. Tama dagdag ni Lord Zhao ang Dishen Mountain daw ay ang number 1 sect ng mundong ito. Ang sect na iyon ay mayroong daan-daang libong malalim na kasaysayan at sa katunayan, ito ay ang ruler ng Central Divine Realm. Higit sa lahat ang Dishen Mountain ay mayroong divine deity patanong na tugon ni Chen Fan. No wonder at makikitang nanlambot ang mga tuhod ni Elder Zai sa kanyang narinig at makikita ang reaksyon ni Lord Zhao. Nagtanong si Chen Fan kung ang divine deity ba ng Dishen Mountain ay buhay pa magpahanggang ngayon. Sumagot si Lord Zhao na ang divine deity na iyon ay lumitaw sa isang era ilang daang libong taon na ang nakararaan, kaya malamang matagal na raw itong patay. Sinabi ni Chen Fan na since iyon ay patay na ang Dishen Mountain na iyon ay hindi na threat para sa kanila. Kung ang mga iyon ay walang divine deity, kayang-kaya niyang durugan ang mga iyon sa loob lang ng 10 taon. Immortal Chen Paotol na saad ni Lord Zhao ang ibig daw ba nitong sabihin maghihiganti ito laban sa Dishen Mountain, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit ginawa ng Dishen Mountain ang ganoon kalalang bagay nasaan si Lord Shi Tian at ang iba pa, paano umiral ang bloodline curse ng mga Chinese. My lord tugon ni Lord Zhao siya raw ay walang idea patungkol sa mga bagay na nabanggit nito, ngunit nabanggit daw ng kanyang ama na ang bloodline shackle ng Chinese clan ay idinulot ng Tianhuang Divine Law, which is isang bagay na tanging ang Dishen Mountain lang ang makakatanggal. Tianhuang Divine Law dugtong ni Elder Zai sinasabi raw ng mga taga Dishen Mountain na ang Heavenly Law ay kailangang sundin kaya nawalan na sila ng pag-asa. Hatugon ni Chen Fan anong divine law iyon daw ay nonsense, ang mayroon sila ay isa lamang uri ng bloodline curse sabay lapat ng kamay sa balikat ni Elder Zai nagcast ng kung anong teknik. Naging visible ang mga shackles na nasa katawan ni Elder Zai makikita ang pagkabiglan ni Lord Zhao, tuluyang dinurog ni Chen Fan ang mga kadinang pumipigaw sa cultivation ni Elder Zai,
tuluyan niyang dinurog ang bloodline curse. Ano sambit ng ibang mga Chinese sa labas, mayroon daw bang sasalang sa Thunder Tribulation? Sinabi ng isa na ito raw ay weird dahil base sa obserbasyon niya wala namang nalalapit ng sumailalim sa Thunder Tribulation sa kanila, at idinagdag naman ng isa pa na ang aura na ito, hindi raw ba't ito ay sa Grand Elder. Lumutang si Elder Zai Go sigaw ni Chen Fan, sinalubong ni Elder Zai ang Thunder Tribulation, at ilang sandali pa ay hindi siya makapaniwala. Siya raw ay isa ng immortal ngayon na abot niya na ang 5th rank ng Golden Core level. Paano ito naging posible? Ang 400 taon niyang paghihirap at pagsusumikap sa pagko-cultivate, kailanman ay hindi niya naisip na mararating niya ang Golden Core level. Ang bagay daw na ito ay hindi niya inaasahan at makikitang binati si Elder Zai ng ilang mga Chinese cultivators. Hahasambit ni Elder Zai si Immortal Chen daw ay kamangha-mangha, mayroon ng pag-asa para sa Chinese clan ngayon. Thus sa loob lang ng 10 araw ay nagkaroon na ng 17 mga immortals ang Chinese clan. Ang level na naabot ng mga ito ay nasa 3rd hanggang sa 6th rank Golden Core level at ang lahat ng mga members ng Chinese clan ay nagkaroon ng matinding selebrasyon araw-araw. Gamit ang supreme power na mayroon si Chen Fan, nagawa niyang mabago ang unfavorable situation ng spiritual vein at lumikha ng dambuhalang spiritual energy gathering formation. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang patungkol dito. Ang tanging alam lang ng mga ito ay bigla na lang naging mas efficient ang kanilang cultivation sa nagdaang mga araw, at ang spiritual energy ng lugar na kasalukuyan nilang inuukupa ay bigla na lang naging mas dense. My Lord, saad ni Elder Zai, ang 14 na elders daw ng kanilang clan ay kinuha na ang mga Hunyuan Heaven Core na inihanda nito at sa kasalukuyan mayroon na lang dong 30 mga core na natitira. Sinabi ni Chen Fan na pangalagaan na lang daw muna ni Elder Zai ang mga cores na ito para sa kanilang clan. Gayunpaman yung mga cultivators daw na nag-breakthrough sa pamamagitan ng mga pills ay hindi may kukumpara sa mga naka-generate ng golden core sa pamamagitan ng kanilang sariling cultivation. My Lord, dagdag ni Elder Zai, binasag daw nito ang curse na humadlang sa cultivation ng mga members ng kanilang clan. Bukod pa dun, binigyan pa sila nito ng hindi mabilang na mga skills at pills. Base sa tansya niya, sa loob lang ng 100 taon mula ngayon sila ay magkakaroon na ng 10,000 mga innate cultivators at mahigit sa 100 mga golden core experts. Pagdating ng sandaling iyon, ang Chinese clan daw ay ang siya ng magiging pinakamakapangyarihan sa buong Northern Core realm. Ay situgo ni Chen Fan at idinagdag sa kanyang isip na kailangan niya ng maayos ang lahat ng mga isyu sa Northern Cold Realm sa lalong madaling panahon. Kailangan niyang tumungo sa Heaven Realm at Divine Realm upang makita ang tunay na cultivation world ng Tianhuang Star. Lord Chi Tian, wag daw itong mag-alala, hindi niya kakalimutan ang mga nangyari ilang libong taon sa nakaraan kahit na lumipas pa uli ang ilang libong taon. Ipaghihiganti niya ang mga ito at makalipas ang kalahating buwan, sa harap ng isang carriage ay kinumbinsi ni Elder Zai si Chen Fan na hindi naman daw nila kailangang isettle na agad ang score laban sa Dishen Mountain. Maaari naman daw nilang gawin iyon kapag ka naging mas makapangyarihan na ang Chinese clan, ngunit sumagot lang si Chen Fan na wag itong mag-alala. Sumakay sa carriage na minamaneho ni Lord Zhao gamit ang Black Flame Trampong Horse, lumipad. Sa loob ay napasabi si Chen Fan na maaari niyang makuha ang 9 divine skills gamit ang Immortal Wheel na ito, gayunpaman, ito ay mayroong malaking defect sa ngayon. Bago niya maabot ang Great Achievement, isang skill lang sa bawat pagkakataon ang maaari niyang gamitin. Ang Immortal Wheel ay tila isa lamang dambuhalang engine na maaaring mag-provide sa kanya ng continuous na pure primordial chi. Kapag ka narating niya na ang Great Achievement, iyon ay mahahalin tulad sa integration ng 9 na Holy Grade Golden Cores, which is maaaring maka-rival sa mga experts na narating na ang nascent soul level. Gayunpaman, upang ma-refine niya ang 9 Holy Grade Golden Cores, kakailanganin niya ng hindi mabilang na mga resources. Ang second turn ng Immortal Wheel ay ang maging isang Qingdi. Kaya ang susunod niyang misyon ay ang mangolekta ng mga resources, upang siya ay maka-realize ng Great Achievement para sa 9 turns ng Immortal Wheel, at kapag ka nagawa niya ng maka-realize ng Great Achievement para sa kanyang Immortal Wheel, siya ay tutungo sa Dishen Mountain upang maghiganti. Thus mula doon ay naglakbay si Chen Fan sa kabuuan ng Desolate Realms bilang isang peel refiner na nagngangalang Immortal Qingmo, at sa paglipas ng panahon, siya ay naging tanyag. Lumipat ang eksena sa Qingyang Realm. Sa loob ng carriage ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kasabay ng kanyang cultivation,
nararamdaman niyang nagiging mas active pa ang wood element primordial chi sa kanyang buong katawan at sa kasalukuyan siya ay mayroon ng malalim na kaalaman patungkol sa outline ng Qingdi longevity art nang bigla na lang tumigil ang kabayo, nagtanong si Chen Fan kung ano ang nangyari. My lord, saad ni Lord Zhao, sila raw ay puwersahang pinahinto ng mga taong nasa unahan, o tugon ni Chen Fan sabay bukas sa pinto ng carriage. Sinabi ng isa na ang Hu family ng Northern Desolate Realms ay mayroong hinahandle na business dito, ang mga irrelevant na mga personnel ay dapat na lumayo, hindi na sila uli magbibigay pa ng warning. Hu family, patanong na sambit ni Chen Fan base sa naaalala niya tanging ang Wang family lang ng Northern Desolate Heaven Realm ang mayroong greater deity na isang nascent soul level? Ano ang mayroon sa Hu family na ito? My lord, tugon ni Lord Zhao, ang Hu family raw ay hindi kasing powerful ng Wang family, gayunpaman, hindi raw nila maaaring i-underestimate ang lakas na mayroon ng Hu family dahil although matagal nang pumanaw ang greater deity ng Hu family, still ang family pa rin na ito ay higit na mas makapangyarihan kumpara sa ibang mga ordinaryong mga families at sekta. Exactly, tugon ni Chen Fan, ang legacy raw ng bawat expert na nasa nascent soul level ay unfathomable. Sinabi ng isa na ang second young master ng kanilang family ay mayroon lang layong 300 milya mula rito. Ito ay naglalakbay kasabay ni Fairy Ziyu ng Ethereal Heaven sect, kaya fellow cultivators, lumayo raw ang mga ito rito. Lumalabas na hindi lang pala sina Chen Fan ang pinagsasabihan ng lalaking ito. Hasambit ng isang cultivator, mukhang ang tinutukoy daw nitong young master ay si Hu Xiao. Narinig niya rong naabot na nito ang 6th rank ng Golden Core level sa edad lang na 50. Ito ay isa sa pinaka-talented na mga geniuses ng Northern Desolate Heaven Realm. Idinagdag naman ng isa na yung Fairy Ziyu naman na tinutukoy nito ay higit na mas extraordinary. After all, ang Ethereal Heaven sect ay isang napakamakapangyarihang sekta. Bumaling si Lord Zhao, tinanong si Chen Fan kung ano na ang gagawin nila. Sumagot si Chen Fan na ano pa kundi wasakin ang harang ng mga ito, at kapag ka ang mga ito ay sumubok na pigilan sila patayin ang lahat ng ito. Go, sigaw ni Lord Zhao sa kabayo. Mga kapwa ko cultivators, dagdag ng lalaki, hindi raw ba narinig ng mga ito ang sinabi niya ngayon lang? Ang lugar daw na ito ay isa na ngayong forbidden place ng Hu family, ngunit sumagot si Lord Zhao na sinabi raw ng kanyang lord na ang sino mang susubok na pumihil sa kanila ay mamamatay. Isa pa, ang lugar daw na ito ay public area ng Tianhai Realm, ang Hu family ay walang karapatan na i-block ang area na ito. How dare you, sigaw ng isa agad na sumugod, papatayin niya raw ang sino mang mang-o-offend sa Hu family. Nagpakawala ng isang slash, ngunit sinalubong lang ito ni Lord Zhao gamit ang dalawang daliri, tumilapon paitaas. Ano, sambit ng ibang mga cultivators sa kanilang pagkabigla, ang matandang ito raw pala na nagmamaneho ng carriage ay isang immortal na naabot na ang Golden Core level. Kung ganun, dagdag ng isa, kung ganun tiyak na ang nasa loob daw ng carriage ay mas malakas pa. Hasambit ng lalaki, ang immortal daw ba na ito ay kakalaban sa kanilang Hu family? Kapag ka ang kanilang young master daw ay na-offend, maaari nga raw nilang i-eliminate kahit pa ang royal family. Paano pa raw kaya ang isang hamak lang na Golden Core cultivator na tulad nito? Lumipad siya patungo sa itaas ni Lord Zhao, sumigaw na umalis ito rito kung ayaw nitong mamatay. Teka lang, sambit ng isa, tingnan daw nila ng maigi ang carriage, ang matandang iyon at ang Black Horse. Hindi raw ba kaya na ang nasa loob ng carriage ay si Immortal Qingmo? Right, dugtong ng isa, napakalaki raw ng posibilidad. Ngunit natatakot daw siyang maging si Immortal Qingmo ay hindi mangangahas na i-offend ang Hu family ng Northern Desolate Heaven Realm, at lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan naruroon ang second young master ng Hu family at si Fairy Ziyu. Sinabi ni Young Master Ho kay Fairy Ziyu na narinig niya rong mahilig ito sa mga spiritual medicines at sa kabundukang ito. Nagkataon dong mayroong 9 spirit heavenly ginseng dito na malapit ng mahinog. Ang senior daw ng kanilang Hu family ang nakadiscover dito ilang libong taon na ang nakararaan. Pasekreto nila itong pinoprotektahan gamit ang isang protecting array. Maaari rong kunin ni Fairy Ziyu ang ginseng kung gusto nito. Maraming salamat Big Brother Hu, daw tugon ni Ziyu. Talaga rong siya ay naghahanap ng extraordinaryong heavenly medicine upang ma-upgrade ang kanyang cultivation level at makapasok sa longevity list. Idinagdag ni Hu daw na sinasabi rong nakuha ni Shenxi ang heaven mending medicine sa Two Realms Peak, at ang sect master daw ng Reincarnation Heavenly Sect ay personal na nag-imbita ng isang danhuang upang mag-refine ng furnace para sa heaven mending pills.
upang matulungan si Shenxi na ma-reinforce ang kanyang golden core at tuluyan ng maabot ang God Tier Jindan. Kaya kung sakaling maabot na raw ni Shenxi ang God Tier Jindan, iyong tao raw na nasa top ng longevity list ay hindi na mamimaintain pa ang kanyang posisyon. Sinabi ni Ziyu na although si Celestial Maiden Shenxi raw ay malakas, sa talent naman na mayroon si Big Brother Hu Dao, napakalaki raw ng tsansa na makapasok ito sa longevity list. Sa kasamaang palad pangiting tugon ni Hu Dao ang kanilang identities daw ay hindi sapat upang mag-imbita ng isang danhuang. Ang kanilang North Wildland ay isang remote area at mayroon lang iilang mga peel refining masters, kung hindi lang daw sana ganun nagpa-refine na raw sana siya ng heavenly pills para rito. Hehe, sambit ni Ziyu, madali lang daw na makatagpo ng mga heavenly medicines yet, ang mag-invite ng isang peel refining master ay napakahirap nang biglang mayroong dumating. General Zhang saad ni Hu Dao nagtanong kung ano ang nangyari, hindi raw ba't binigyan niya ito ng utos na i-block ang 300 radius ng lugar na ito. Ikinwento ni General Zhang ang nangyari, at agad na nagpadala ng mga tao si Hu Dao upang tumungo doon, ngunit ilang sandali lang ay sumulpat na sina Lord Zhao. Hasambit ni Hu Dao, mukhang nag-breakthrough na raw pala ang mga ito. Sinabi ni Ziyu na mukhang yung matanda raw na nagmamaneho ng carriage ay hindi isang ordinaryong Golden Core cultivator, hadugtong ni Hu Dao, ngunit kapag ka ito raw ay mga has na pumasok sa teritoryo ng Hu family, kahit na ito pa ay nagmula sa Imperial family, kailangan nitong magbayad, at sinabi niya kay General Zhang na kapag ka hindi nito nagawang matalo ang taong ito, wag na raw itong magpapakita pa uli sa kanya. Sumagot si General Zhang na hindi niya bibiguin ang kanyang young master. Sinalubong niya si Lord Zhao, tinawag na pangahas at rampant criminal. Ang pangahas naman daw nitong mag-intrude sa teritoryo ng Hu family, kailangan itong mamatay, at agad na nagpakawala ng isang atake patungo kay Lord Zhao. Gayunpaman, madali lang itong na-counter ni Lord Zhao. Hasambit ni Hu Dao sa kanyang isip, ang pagbigay niya raw sa heavenly medicine ay upang makuha ang puso ni Ziyu Xuanzi, at nang siya ay magkaroon ng opportunity na maging kakampi ang Tiaomao Heavenly Sect, ngunit hindi niya raw ini-expect na mapapahiya siya ng ganito ngayon. Good, very good, saad niya. Lumalabas na siya pala ay personal na binisita ng Bihan King, no wonder na hindi nito nirerespeto ang kanilang Hu family. Umubo si Lord Zhao, second young master, saad niya. Nagbibiro daw ba ito sa bycast ng isang teknik? Sa ngayon siya raw ay isa na lamang servant na ipinagmamaneho ng carriage ang kanyang master, wala siyang sapat na lakas upang suwayin ito. Nonsense, sigaw ni Hu Dao, at sino naman daw ba ang makakapwersa sa King of the Abyss na maging isang servant? Zhao Juxian, dagdag niya, sabay perform ng isang technique. Since pumunta na raw ito rito, wag na raw itong mag-isip pa na umalis. Hasaad ng dalawang cultivators, ito raw ay ang Heavenly Fox 9 Illusions. Sumugod si Hu Dao, idinagdag ng isa na ayon sa sabi-sabi, si Xuan Dujian ng Hu family ay mayroong ancient Heavenly Fox bloodline, at ito ay mayroong kakayahang mag-condense ng 9 na clones. Nagpalitan ng dalawa, tinamaan sa katawan si Lord Zhao. Zhao Juxian, saad ni Hu Dao, ang araw na ito raw ay ang araw ng kamatayan nito. Second young sir, tugon ni Lord Zhao, siya raw ay napag-utusan lang, kaya bakit kailangang pahirapan pa raw nito ang mga bagay-bagay para sa kanya? Nonsense, sigaw ni Hu Dao, ito raw ay ang king ng buong abyss, yet ito ay isa lamang servant. Kung ganon ang ibig daw ba nitong sabihin ang master nito ay isang Yuanying Heavenly Monarch, itigil na raw nito ang pagsasalita ng nonsense at sumuko, ipinirform ng kanyang mga kasamahan ng battle formation ng Hu family. Zhao Juxian, dagdag ni Hu Dao, kung talagang ito raw ay mayroong master, bakit hindi lumalabas ang master nito upang iligtas ito? At nakialam na nga si Chen Fan, nagsabing inutusan niya si Zhao Juxian na pumunta sa lugar na ito. Bakit mayroon daw ba itong problema? Binuksan ang pinto ng carriage, bumaba, nagbigay galang si Lord Zhao. Hasambit ni Hu Dao, si Zhao Juxian na hari ng Northern Cold Realm ay servant na lang ngayon ng taong ito. Gaano raw ba ka-powerful ang taong ito? Hasigaw ng isang cultivator, ang taong ito raw ay si Immortal Qingmo. Exactly, dagdag ng isa, ito raw ay si Immortal Qingmo na kilala sa kanyang napaka-amazing na peel refining skills. Hindi niya raw ini-expect na makakatagpo siya ng ganitong peel expert sa lugar na ito. Hasaad ni Hu Dao, wala raw siyang pake kung sino pa man ito ang sino mang mga has na mang-offend sa Hu family, at sa kay Fairy Ziyu ay kailangang mamatay, at idinagdag sa kanyang isip na ito ay isa lamang piraso ng basura na nasa beginner level pa lang ng Golden Core.
Ngunit sinabi ni Ziyu na malamang ito raw ay si Immortal Chingmo na kilala sa kanyang peel refining skills. My lady, saad ni Hu daw nagtanong kung kilala ba nito ang taong ito. Sumagot si Ziyu na si Immortal Chingmo ay isang expert pagdating sa peel refining at sinasabing ito ay ang number 1 peel refining master sa 17 realms ng Northern Desolate Realms. Immortal Chingmo, saad niya kay Chen Fan, maraming beses niya na narinig ang patungkol sa reputasyon nito, napakaswerte niya raw at na-meet niya ito rito. Hasambit ni Hu daw ito ay isang peel refiner, idinagdag sa kanyang isip na kahit na iyon pa ay totoo, napaka-imposible raw na maging servant nito si Zhao Juxian. Idinagdag ni Ziyu na ito ay higit pa doon, ito raw ay hindi pa natatalo laban sa ibang mga peel refining experts kung kaya ito ay ang siyang hinirang bilang number 1 refining expert sa 17 mga realms. Hasaad ni Hu daw sa kanyang isip ngayon siya ay nakakulong na sa tinek ng dilema. Nagtanong si Chen Fan kung tapos na ba ang mga ito sa pagsasalita. Kung ganun tumabi na raw ang mga ito at padaanin sila ngayon din. Hatugon ni Hu daw hindi niya raw alam na si Immortal Chingmo pala ang nasa carriage, ang lahat ay isa lamang misunderstanding. Misunderstanding, patanong na tugon ni Chen Fan, ang dalawang innate servants daw nito ay nang ahas na umatake sa kanilang carriage, kaya paano raw nito nasasabing iyon ay isa lamang misunderstanding. Sumagot si Hu daw na iimbestigahan niya ang patungkol sa isyu na ito, at paparusahan yung mga servant na nang offend kay Immortal Chingmo at inutusan niya ang isa na dalhin dito yung mga lowly servants na humarang sa carriage ni Lord Chingmo ngayon din at ilang sandali pa ay dinala na nga nila yung dalawa. Second young master, agad na bungad ng isa ang mga ito raw ay nang ahas na i-injure sila at mag-break in sa kanilang forbidden area, o sambit ng isa sa kanyang isip. Sa galit na ekspresyon ay sinabi ni Hu daw na binigyan niya ang mga ito ng order na bigyan ng advice ang mga kapwa nila cultivators na bumabagtas sa landas na ito na mag-take ng detour. Kaya ang pangahas naman daw ng mga itong magpalayas at ni umatake pa ang mga ito, walang magawa ang dalawa kundi ang manahimik na lang, nang bigla silang pinasabog ni Hu daw nagsabing ang mga ito ay disgrace sa Hu family, deserve nila ang pinaka-harsh na punishment. Immortal Chingmo, dagdag niya, nagtanong kung satisfied na ba ito sa ginawa niyang punishment. Oo, tugon ni Chen Fan, agad na humakbang paakyat sa carriage, sinabihan si Lord Zhao na umalis na sila. Immortal Chingmo, teka lang, pakiusap, tawag ni Ziyu, maaari daw ba itong tumigil muna saglit? Umaasa daw siyang mabibigyan siya nito ng favor, ngunit lumipad na ang carriage. Sumagot si Chen Fan na gusto nitong i-refine niya ang 9 spiritual heaven ginseng. Tama raw ba? Pakiusap, maghanap na lang daw ito ng mas competent na peel refiner kaysa sa kanya at tuluyan ng umalis. Napakayabang na nilalang, saad ni Hu daw si Ziyu raw ay isang distinguished guest mula sa Ethereal Heaven Sect. Dapat iyon daw ay nagpakita ng kahit na kaunti man lang na respeto, makikitang hindi umimik si Ziyu. Mula doon ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Northern Desolate Heaven Realm ay isa sa pinaka-time-honored na Heaven Realm ng Tianhuang Star. Salamat sa blessings ng maraming mga greater deities sa nakaraan, ang realm na ito ay naging tanyag sa pagkakaroon ng maraming mga innate cultivators, maraming mga immortals at hindi mabilang na mga rare treasures. Sa pamamagitan ng mga arts ng mga greater deities na ito, ang sangkatauhan ng Northern Desolate Heaven Realm ay nagkaroon ng mabilis na progreso sa kanilang cultivation, which is much better kaysa sa ibang mga desolate realms. Master, saad ni Lord Zhao, mayroon dong 13 counties sa Heaven Realm na ito, saan daw ba sila pupunta ngayon? Sumagot si Chen Fan na sa Ancient Medicine County. Sinasabi rong ang Ancient Medicine County ay ang pinakatanyag na peel refining place sa Northern Desolate Heaven Realm. Mayroong maraming mga heaven medicines, fresher medicines, at mga peel refining masters doon. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na bukod pa doon, karamihan sa mga experts na nagpe-perform ng cultivation sa wood element arts ay nandoon, kaya sa lugar na iyon ay maaari niyang ma-improve ang kanyang Qingdi longevity body sa pinakamataas na antas at ma-realize ang second cycle ng Immortal Wheel. As you wish, tugon ni Lord Zhao, nagmadaling kumaskas patungo sa lugar na gustong puntahan ni Chen Fan at lumipat na nga ang eksena sa Ancient Medicine County, ang tinaguri ang The Medicine Capital. Sa himpapawid lula ng isang flying beast ay sinabi ng isang batang babae na ang peel refining furnace daw na ito na natatanaw nila ay napakalaki, nito raw ay mas matayog pa sa isang bundok. Totoo raw ba ito?
Of course tugon ng matanda ang heaven furnace daw ay treasure ng isang ancient medicine greater deity at nung ang greater deity na iyon ay pumanaw, ang heaven furnace na ito ay naiwan sa capital at sinasabing tanging mga heaven peel masters lang ang maaaring makagamit sa furnace na ito. Grandpa Saad ng batang babae nagtanong kung ano ang heaven peel masters, ito raw ba ay isa sa mga iyon? Sumagot ang matanda na ang mga heaven peel masters ay higit na mas powerful kaysa sa mga peel refiners, at ang mga ito ay tinatawag din bilang peel refining heaven masters, habang siya naman kakarating niya lang sa peel refiner level, napakalayo pa bago niya marating ang pagiging isang heaven peel master. Hatugon ng batang babae so ang Northern Desolate Heaven Realm daw ba ay walang mga heaven peel masters? Wala tugon ng matanda wala pa. Ngunit mayroon dong Peel Master sa Peel Alliance na maaaring ma-promote, gayunpaman ito raw ay hindi pa nagre-refine ng pills in public sa loob ng 100 taon, kaya walang nakakaalam kung ano ang kasalukuyan nitong level pagdating sa peel refining. Sinabi niya sa batang babae na kaya sa exam na idadaos ng Peel Alliance sa pagkakataong ito, kailangan daw nitong gawin ang kanyang best na maging at least isang third-rank expert. Tanging kapag ka ito ay naging isang peel refining expert lang magkakaroon ito ng tsansang makakuha ng mataas na posisyon sa Ancient Medicine County na siyang nagpa-excite sa batang babae, grandpa ganoon daw ang gagawin niya at lumipat ang eksena sa ibaba. Master Saad ni Lord Zhao ang medicine capital daw ay ang pinakamaunlad na lugar sa buong Ancient Medicine County, at ito ay pinamamahalaan ng Peel Alliance which is isang grupo na nag-originate mula sa isang greater deity ng ancient medicine kaya ang mga peel refining experts na nandoon ay higit na mas exalted kaysa sa mga ordinaryong cultivators. Ay si tugon ni Chen Fan, kung ganoon maghanap daw sila ng lugar na matutuluyan. Ilang sandali pa pagbaba nila sa harap ng isang partikular na building ay sinabi ni Lord Zhao na ito ay ang Peel Towers, which is isang simbol ng status. Tanging mga peel refining masters lang daw na nakapasa sa test ng Peel Alliance ang maaaring makapag-set up ng kanilang tower dito. Nagtanong si Chen Fan kung mayroon bang grading system para sa mga peel refining experts. Of course tugon ni Lord Zhao ang mga peel refining experts daw ay mayroong 9 na rank system, ang first rank ang pinaka-lowest habang ang 9th rank naman ang pinakamataas. Bukod pa dun mayroon ding tinatawag na peel refining master. Ang susunod na level ay tinatawag na Peel Refining Grandmaster, at ang tatlong natalo raw nito sa daan papunta rito ay mga Peel Refining Grandmasters. Ang sunod naman na level ay tinatawag na Heaven Peel Master, ang mga ito ay mayroong kakayahang makipag-rival sa isang Ancient Medicine Greater Deity, ngunit sa kasalukuyan ay walang mga Heaven Peel Master ang Ancient Medicine County. Good tugon ni Chen Fan ang medicine capital daw na ito ay talagang isang giant treasure house. Maaari daw siyang makagawa ng Holy Grade Core Golden Core kung siya ay makakahanap ng sapat na mga heaven medicines at pills dito, at lumipat ang eksena sa isang shop. My fellow cultivator Saad ng isang lalaki nagbibiro daw ba ito, ang mga heaven medicines daw ay napaka-precious. Ang mga ito ay matatagpuan lang sa mga families at mga sects na mayroong mga greater deities. Wala raw siyang anumang heaven medicine dito at dito sa Ancient Medicine County. Sa tingin niya raw ay makakahanap ka lang ng ganoon sa Peel Alliance. Okay salamat tugon ni Chen Fan at ilang sandali pa ay tumungo sila sa headquarters ng Peel Alliance. Napasabi si Chen Fan na mayroong hindi mabilang na mga heavenly formation sa tower na ito kaya hindi siya makasneak in, hadagdag niya kung ganoon sasali raw siya rito ng fair and square, nang makita niya ang karatula patungkol sa mangyayaring Peel Alliance exam na gaganapin 3 araw mula ngayon, at lumipas na nga ang 3 araw. Ang Peel Alliance exam ay idinadaos para sa mga peel refining experts bawat 3 taon. Ang sino man na gustong itest ang kanilang skill pagdating sa peel refining ay maaaring sumalang sa test na ito. Sa himpapawid lula ng mga ulap ay makikita ang ilang mga peel masters. Sinabi ng isa na sinasabing ang young peel master raw na si Sito Chen ay sasalang din sa test na ito. Idinagdag ng isa na ganoon din daw si Wu Qingkai, ang peel refining genius ng Wu family ng Zhenhai County. Sasalang din daw si Jiang Han ang huling apprentice ni Grandmaster Xuanhe, at ganoon din si Yan Wuwang at iba pang mga talented na peel refining experts. Normally ang mga ito raw ay hindi man lang susulyap sa test na ito,
Gayunpaman sa pagkakataong ito ilang mga elders daw at leader ng alliance ang pipili ng kanilang magiging apprentice sa test na ito na siyang naging dahilan upang sumali ang mga ito sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa ay ini-announce ng isang peel master na ang test para sa first-rank peel refining experts ay magsisimula na, at sumalang na nga ang iba. Hasambit ng ibang mga examinee tingnan daw nila ang isang iyon daw ay napakatanda na, bakit ito raw ay sasalang sa first-rank test, malamang ang peel refining skills daw nito ay napakalala. Gayunpaman mukhang ang taong ito raw ay napaka-persistent, dahil ayaw nitong sumuko kahit na napakalala ng talent nito. Ilang sandali pa ay makikitang si Chen Fan na ang susunod at maya-maya pa, siya na ang sumalang. Come on, sambit ng examiner nang makitang sumabog ang furnace ni Chen Fan. Ang taong ito raw ba ay isang savage? Sa tingin niya first time lang nitong mag-refine ng pills. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang peel refining art ng Heaven Realm na ito ay napaka-troublesome at primitibo, tila siya raw ay isang barbarian na nagdidrill ng kahoy upang makagawa ng apoy. Napalingon si Chen Fan sa batang babae. Come on, sambit nito sa kanyang isip, ano raw ba ang gagawin niya, bakit hindi siya nakagawa ng apoy, nang biglang nagbigay ng advice si Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy. Ang gesture daw nito sa pag-control sa earth fire ay mali, kapag ipinirform nito ang third seal angat daw nito ang kanyang hinliliit at ibaluktot ang hintuturo. Asambit ng batang babae napatingin kay Chen Fan na kumindat, napasabi ang batang babae sa kanyang isip na hindi allowed na makipag-communicate gamit ang divine sense sa kalagitnaan ng test, ito raw ay pandaraya. Buti na lang at walang pake ang mga examiner sa first rank test at ilang sandali pa ay nakagawa na siya ng ilang mga pills. Ilang sandali pa ay nakagawa na rin si Chen Fan ng ilang pills, hasambit ng examiner sinuri. Actually ito raw ay nagtagumpay na makagawa ng ilang mga pills, kaya ito ay nakapasa sa test. Ini-announce ng examiner na yung mga nakapasa ay manatili upang mag-take sa second rank test. Lumapit ang batang babae kay Chen Fan, nagpasalamat. Sumagot si Chen Fan na walang anuman, at mula doon ay natapos na ang second at third rank test. Nakapasa ang batang babae, tuwang-tuwa nagpakilala kay Chen Fan, siya raw ay si Kiao, siya raw ay nagmula sa Dongyang City ng Ancient Medicine County. Nagawa niya rong makapasa sa third rank test, iyon ay sapat na sa kanya. Tinanong si Chen Fan kung sasalang pa ba ito sa natitirang mga test. Of course, tugon ng ating bida. Kung ganun, tugon ni Kiao, nagpaalam, kung ganun siya raw ay mag-cheer para rito. Sinabi ng examiner na isasagawa na nila ang fourth rank test, kailangan nilang mag-refine ng isang low-grade spiritual pill, ang essence pill. Maya-maya pa ay sumalang na si Chen Fan sa fourth rank test, tiningnan ng examiner ang nagawa niyang pill, ito raw ay isang B+ pill, ito ay nakapasa sa fourth rank test. Isinagawa na ang 5th, 6th hanggang sa 7th rank test at nagawa ring makapasa ni Chen Fan, na siyang labis na ikinagulat ng lahat. Ini-announce ng examiner na magsisimula na ang 8th rank test maya-maya lang, ngunit nakapako pa rin ang tingin ng ibang mga examinee kay Chen Fan, hindi makapaniwalang nagawa niyang makapasa hanggang sa 7th rank test. Hasambit ni Jiang Han, hindi niya raw ito ini-expect. Paano ito naging posible? Hadugtong ni Yanuang, kahit na magawa pa raw nitong makapasa sa 8th rank test, hindi ito magiging isang peel refining master kung babagsak ito sa panghuling test. Hatugon ni Situ Chen, alam niya rong pumunta lang ang mga ito rito dahil mayroong peel master na naghahanap ng last apprentice. Gayunpaman sayang lang ang ipinunta nila dahil siya lang naman ang pipiliin ng peel master. Situ Chen, tugon ni Miss Wu Qingyan, alam niya rong matagal na itong naging isang peel refining master at ngayon ay binabalak nitong maging isang grandmaster, ngunit, sa tingin niya raw ay hindi nito matatalo ang lahat ng mga kalahok sa test na ito. O talaga ba, tugon ni Situ Chen, kung ganun hintayin daw nila at tingnan. Hasambit ng isang babae, iyon ay si Lin Mengchen mula sa 100 Medicine Sect. Ito raw ay isang tanyag na rising star at sa pagkakataong ito, tiyak na ito raw ay ang tatanghaling kampyon. Nagtanong si Kiao kay Chen Fan kung gusto ba nito ng maiinom, habang napasabi naman si Lin Mengchen sa kanyang isip habang nakatingin kay Chen Fan na hindi niya inaasahang ito ay magiging first place sa 7th rank test. Gagawin niya raw ang kanyang best upang matalo ito sa 8th rank test. Ini-announce ng examiner na ang 8th rank test ay magsisimula na, kailangan nilang gumawa ng isang B-grade spiritual pill, ang Juling pill.
Sumalang na si Lin Mengchen paulit-ulit na isinasambit sa kanyang isip na kailangan niyang makuha ang first place. Hay sambit ni Lin Mengchen makalipas ang ilang sandali A- daw ang nakuha niya napatingin kay Chen Fan na pamura nang makitang umiinom ito ng drinks na bigay ni Qiao, paano rong nangyaring tila napaka-casual lang nito. Ini-announce ng examiner na ang 8th rank test ay natapos na, 512 katao ang lumahok 170 lang ang nakapasa. At ang number 1 ay si Lord Chen ng Northern Cold Realm na siyang labis na ikinabigla ni Lin Mengchen. Tinanong ang examiner kung nakakuha rin ba ng A- si Chen Fan. Hindi tugon ng examiner, hindi A- ang nakuha nito kundi A grade na siyang ikinagulantang ni Lin Mengchen hindi makapaniwala. My God, sambit ng ibang mga pill refiners sa gulat saan daw ba nagmula ang genius na ito ni ito raw ay mas skilled pa kay Lin Mengchen. Sinabi ng isa na ito ay napakahusay sa tingin niya ito ay magiging isang grandmaster. Napatanong ang isa kung kailan pa naging ganito kataas ang pill refining level ng taga-Desolate Realm. Ang ibig daw ba nitong sabihin mayroon na namang isang genius na aangat mula sa Desolate Realms. Lord Sito saad ni Miss Wu lumalabas na mukhang ang Mr. Chen daw pala na ito ay halos kasing gifted lang nila. Ngunit sumagot si Sito Chen na yung mga hindi pa naabot ang level ng pagiging isang pill refining master ay malayo-layo pa ang babagtasin bago tuluyang maunawaan ang essence ng pill refining art. Ilang sandali pa ay sinabi ng examiner na kailangan nilang mag-refine ng Immortal Sea Pill sa 9th rank test sa loob lang ng 2 oras. Ang pill ay dapat at least nasa B grade at ngayon, ang test ay magsisimula na. Kailangan kong manalo paulit-ulit na sambit ni Lin Mengchen sa kanyang isip na patingin kay Chen Fan na ngayon ay nagsisimula ng mag-refine. Ito raw ay napaka-elegant, graceful at unrestrained, na tila ba ito ay isang dakilang pintor na gumagawa ng landscape painting sa pamamagitan ng pag-splash ng ink. Mayroon daw siyang pakiramdam na ang talent nito ay katulad lang sa kanyang guru na isang elder ng Pill Alliance na si Grandmaster Ching Teng. Hindi niya raw ito kayang sabayan, at ilang sandali pa ay ini-announce ng examiner na ang 9th rank test ay nagtapos na, at si Lord Chen ay nakarefine ng A+ grade Immortal Sea Pill sa loob lang ng 1 oras at ini-announce na maya-maya lang ang test para sa pagiging isang pill refining master ay magsisimula na. Hasaad ni Yan Wu Wang kay Chen Fan ilang dekada na rin daw siyang hindi nagkakaroon ng challenge, pakiusap wag daw siya nitong biguin. Lord Chen sambit ni Miss Wu, pakiusap mag-ingat daw ito, napangisi ang dalawa. Makikitang nag-cheer si Qiao para kay Chen Fan, habang si Lin Mengchen naman ay tuluyan ang naging tagahanga ng ating bida, tila siya raw ngayon ay nakakasaksi sa pagsilang ng isang alamat. Sinabi ng examiner na ang test para sa pagiging isang pill refining master ay magsisimula na. Kailangan nilang mag-refine ng isang A-grade pill, isang heaven spiritual pill. Thus ang test ay nagsimula na nga. Sinabi ng mga tao na ang rason kung bakit nakuha ni Yan Wuwang ang bansag na Kiju Pill Master ay dahil sa nung ito ay bata pa aksidente nitong napasa kanyang kontrol ang Kiju Toxic Fire. Nagcast ng Dark Ice Chili Flame si Jiang Han, gumamit ng Water Art si Miss Wu, habang gumamit naman ng isang Divine Art si Sito Chen. Hay sambit ni Chen Fan, ang pill refining art daw na ito ay goods lang. At makikita ang reaksyon ng King of Pill ng Pill Alliance habang pinagmamasdan ang mga kalahok, lalong-lalo na si Chen Fan. Hasambit niya ang akala niya raw ay mayroong makakapagpagulat sa kanya sa pagkakataong ito, ngunit lumalabas na napaka-boring pa rin daw pala. What a pity, saad ng matanda. Grandpa, sabat ni Qiao, ang operation daw na ginamit ni Chen Fan ay tama, kaya bakit sinasabi nito ang bagay na ito? Sumagot ang matanda na hindi nito naiintindihan. Yung mga gusto rong maging isang pill master ay kailangang magkaroon ng sariling paraan sa pagre-refine, dahil kung hindi paano sila makakasabay sa mga pill refiners na mayroong mga unique skills na namanamula sa kanilang mga remote ancestors, kung kaya, magiging mahirap daw para kay Chen Fan na manalo sa test na ito. Hasambit ni Qiao, ang ibig daw ba nitong sabihin hindi mananalo si Brother Chen sa pagkakataong ito. Binuksan na ni Chen Fan ang takip ng furnace, ang ginawa niya raw ay isang A+ grade na 9 life Guiyuan pill. Ang kay Jiang Han naman ay isang frigid heaven spiritual pill, dinagdagan niya raw ito ng freezing effects, at kapag ito ay kinunsam ng isang cultivator na mayroong ice skills, ang effects ay ma-enhance sa 30%, ito raw ay isang supreme grade.
Ang nirefine naman ni Yan Wuwang ay ang 7 Toxin Heaven Spiritual Pill, dinagdagan niya raw ito ng malakas na poison effect. Kapag ito ay kinunsam ng mga cultivators na gumagamit ng poison art, ang effect ay ma-enhance sa 40%, ito raw ay isang supreme grade. Ang kay Miss Wu naman ay Dark Plus Mysterious Heaven Spiritual Pill, dinagdagan niya raw ito ng water skills effects, isang mahusay na pills para sa mga cultivators na gumagamit ng water art, ito ay supreme grade. Habang sinabi naman ni Sito Chen na ang kanyang pill ay ang the best at makalipas ang ilang sandali, nagbunyi ang lahat ng ini-announce ng Pill King na ang nakakuha ng first place sa isinagawang pill refining test ay si Sito Chen. Lumapit si Kiao, sinabihan si Chen Fan na pakiusap wag itong ma-upset dahil ang ipinakita niya ay napakahusay, sumagot si Chen Fan na ayos lang siya. Idinagdag ni Miss Wu na malapit nang maabot ni Sito Chen ang level ng isang pill refining grandmaster. Kinuha lang nito ang test na ito upang maging apprentice ng Pill Master, kaya hindi raw nakakahiyang matalo kay Sito Chen at sumagot si Chen Fan na ayos lang sa kanya na matalo. Idinagdag ni Miss Wu na ito ay mayroong solid na foundation pagdating sa pill refining, gayunpaman ito ay walang specific na refining arts, kaya kung ito raw ay interested maaari niya itong i-introduce upang makasali sa Wu family ng Xinhai County. Got it, tugon ni Chen Fan. Nagpasalamat, umalis na si Miss Wu, nang biglang lumapit ang examiner kay Chen Fan.